Kasunod naman ang panibagong rollback sa petrolyo, umaasa ang ilang maliliit na negosyante sa ginhawang dala nito. Si Carms Maglayuan para sa 13 sa tanghali. Fishball, kikiam at chicken balls. Iyan ay isa lamang sa mga pinagkakakitaan ng mga street vendors tulad ni Tatay Stereo Orozco na madaling araw pa lang ay bumabangon na upang maghanap buhay. Pangunahing gamit niya sa pagluluto ay kerosene. Sa pagtaas ng presyo nito dahil sa tensyon sa Gulf region, di may pagkakaila na pati sila ay naapektuhan rin. Kaya naman, para makatulong sa mga katulad ni Tatay Stereo, inanunsyo ng Department of Energy ang implementasyon ng rollback kahapon. Tinapyasan ng 13 pesos and 9 centavos ang kada litro ng kerosene, habang 9 pesos and 57 centavos naman ang binawas sa presyo ng diesel. Malaking ginhawa ito para kay Tatay Stereo na nangangambang mawalan ng negosyo kung hindi mababawasan ang presyo ng kerosene. Malaking tulong yan talaga sa mga katulad kong mahihirap na medyo nag-rollback. Amo nga namin dati, sabi niya pag tuloy-tuloy tumaas ang presyo ng kerosene na yan, titigil tayo nito kasi wala na tayo kikitain. Pero so pagdating ng 2 linggo, medyo bumaba siya. Ayun, medyo tuloy-tuloy na pa rin yung pag-aaral namin sa ngayon. Malaki po ma'am yun, malaking ano po sa amin yun, katulad sa amin ng mga vendors na kerosene yung gamit namin. Hindi na ako bibili ng 300 lang, mababawasan na, may dadagdag na pambili ng bigas. Patuloy namang binabantayan ng Department of Energy ang galaw ng pandaigdigang presyo ng krudo na isa sa pangunahing dahilan ng lingguhang price adjustments sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Maglayuan, 13 sa tanghali ng Congress TV.